kay House Speaker, Deputy House Speaker Kong Dong Gonzales Jr. Yes. Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan. Sa exclusive interview ni Sasasot sa barangay captain na si Terence, na siya nga ang nag-file ng kasong graft sa ombudsman laban sa kay Congressman Dong Gonzales ng 3rd District ng Pampanga. Mga kababayan po natin. Bakit nga ba kinasuhan niya at ano ang rason? Anong proyekto ito? So ang proyektong ito, mga kababayan po natin, ito umano ay ang flood control project ni Congressman Dong Gonzales ng 3rd District kasing Pampanga. Ay may mga lugar na mabaha nga, mga kababayan po natin. So dikes and drains ang kanyang pinapatayo. So City of San Fernando, Pampanga, Philippines, a construction company listed as owned by immediate family of Pampanga Representative and Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. Siya nga ang kinasuhan dahil sa kanyang multi-million po yan. Kasi mahigit 612 million po, mga kababayan po natin, na flood control na kinasuhan nga ng barangay captain o itong si Cap Terence ay siya rin pala ang Vice President dyan sa bayan ng Mexico, Pampanga, which is under sa 3rd District na hawak nga ni Congressman Dong Gonzales. 5 pa sa miyembro ng pamilya ni Dong Gonzales at 4 naman na opisyal ng Public Works and Highways ang kinasuhan patungkol sa violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act number 3019, and possession of prohibited interest by public officer under Article 216 of Revised Penal Code. So, prohibited interest, mga kababayan po natin, dahil pamilya nga ang humawak sa proyektong ito. So, itong si Terence Napaw ay isang village chief ng San Cristo and president nga ng Liga ng mga Barangay dito sa Mexico, Pampanga. So, itong kaso na ito, mga kababayan po natin, ay nakita ng ating mga kababayan at ibinunyag na rin ni Mayor Tumang na umano'y ginipit siya dahil isa siya nga sa nagbigay ng tinulungan niya itong barangay captain, nakasuhan nga itong si Congressman Dong Gonzales. So ngayon siya ang pinag-iinitan hanggang dumating sa punto na sinibak nga sa kanyang pwesto bilang mayor, itong si Mayor Teddy Tumang. So ito pa ang kanyang pinaglalaban ngayon sa ombudsman at kiniklaim niya na biktima siya umano ng pamumulitika. So bagay, ang iyong kalaban ay may mataas na katungkulan sa House of Representatives. Medyo mahirap talaga yan kalabanin, mga kababayan po natin. So dito, mga kababayan, sa naging exclusive interview ni Sasasot, ay ibinulgar ni Cap Terence ang totoong dahilan at kung paano niya nagawang ireklamo ang isang congressman na may mataas na katungkulan at malakas pati ang kanilang pamilya diyan sa Pampanga. Mga kababayan po natin. Good evening po sa lahat ng nakikinig or nanonood dito sa FB Live. Ako po si Cap Terence Napaw ng Mexico, Pampanga. Ito po, kasalukuyan na sa interview ngayon. Narinig niyo po ako na maayos? Yes. Narinig niyo ba si Terence ng maayos? Okay, narinig niyo ba siya ng maayos? Okay, so taga Mexico, Pampanga siya at ang posisyon ni Terence ay captain? Captain ba? Yes, ma'am. ABC President po ng Mexico, Pampanga. Anong ABC President? Presidente po ng mga kapitan dito sa Mexico. Presidente ng mga kapitan, okay. Yes. So kaano-ano nyo po si Congressman Dong Gonzales Jr.? Kababayan ko po siya dito sa Pampanga o sa Mexico. Okay, so kababayan mo siya and then other than that? Wala na po. Wala na. Hindi mo naman to kakumpetensya sa negosyo or... Ay, hindi rin po. Hindi po ako kontrata. Parang may gusto bang malaman si Sas na mga kababayan po natin. Bago natin ipagpatuloy, tandaan po natin ang kasabwat umano
ng construction company, itong AD Gonzales, mga kababayan po natin, ay mismo mga opisyal ng DPWH. Apat po sa opisyal ng DPWH ang kasama sa nireklamo ni Cap Terence. At hindi rin po ako congressman. Okay. So, wala kang MOOE na katulad ng mga wala. congressman. Hindi ho. Napakaliit lang sa barangay. Oo, pero kasi executive yan, meron niyang audit di ba? Yes, Yung ma'am. MOOE. Maliit lang. Ilang libo lang naman yung amin sa barangay. Ah, Yung ira ko okay. is 4 billion lang. Compared Okay. naman sa kanya, billion. Ang Okay. niya. So, Captain Terence, kasi may pumutok na balita itong kay House Speaker, Deputy House Speaker Kong Dong Gonzales Jr. Yes. And then, kasi pinost ko to, hindi ko naman alam na galing pala sa'yo yung information. Tapos nakita ko yung comment mo doon. Sabi mo, ikaw ang nagsampa ng kaso sa ombudsman. Is that correct? Tama po. Nagsapa ako ng demand sa noong September 27. September 2023. 27. Yes, ma'am. September 27. Yes. Okay. Pero bigyan niyo po kami ng background kung tungkol po saan yung sinampa ninyo sa ombudsman. Come again, ma'am. Pwede bang i-explain niyo po sa amin kung tungkol saan po yung sinampa niyo sa ombudsman? Kaso sa kay Congressman Dong, yun yung inuwi ng project dito sa Mexico, Pampanga, yung flood control. Dito sa Mexico, ma'am, sa ano siya, barangay Culabasan, sa bayan po ng Mexico. Ito yung tinatawag na flood control. Gumawa sila ng dam dito na nakakalungkot. Ngayon, halos yung naunang nagawa, sira-sira na po sila. Kamukha ko nung pinakita namin sa mga nakarang interview ko na nandun po yung mga videos na ginawa nila dito. Kasi alam naman po natin pagka yung isang government di ba, di siya pwede makontrata sa gobyerno. Kasi lalo siya, congressman siya. Di ba? Kailan po nagsimula yung project? 2022 at saka 2023, ma'am. Yung una ay 2020? 2022 hanggang 2023, ma'am. Mexico pa lang po yan. Bago lang, ma'am. So, sandali, ngayon lang, kakaupo lang, itong bagong Congress lang. Hindi, matagal na siyang congressman dito, ma'am. Yung sinampang kaso yung 600 million, ano lang yan, sa Mexico lang yan. Isang project lang yan dito sa Mexico. So, ang sinabi ni Cap Terence ay isang project lang yan dito sa Mexico. So, ibig sabihin, marami pa pala yan, mga kababayan po natin, na kinakasangkutang anomalya posible ni Congressman Dong Gonzales. So, ang ganda ng kanilang pamilya, tulong-tulong. Si Kong na ang bahala mag-request ng project at kayo nang bahala mag-trabaho ng proyekto. So, ang ganda. Nakakahanga itong galing talaga ng pamilya ni Kong Gonzales, no? Tulong-tulong ang bawat isa. Isang project lang. So, itong sinampa nyo ngayon is about 2022-2023. Yes, ma'am. Sandali lang po. So, so yung project ay project ng DPWH? Oo, pakihirap po. Yung project po ay project ng DPWH? Yes, ma'am. Okay. So, paano napasok si Congressman sa issue? Actually, yung mga company niya, yung ADG Gonzales construction firm niya, sila yung sila yung nakakuha ng kontrata. Na-award sa kanila, sabi naman ng DPWH, maayos naman daw yung bidding process, kaya sa kanya na ibigay, kaya sa kanya na i-award. Diba? Ang ganda, diba? Ang galing. Imagine, congressman siya dito. Alam naman natin yung isang government, diba? Official, hindi pwede mangontrata sa gobyerno. So kahit ako, isang kapitan, hindi ako pwede mangontrata sa aking barangay. And yet, siya, milyon-milyon ang nakukuha niyang proyekto. Kung halimbawa, 100 proyekto yung naiuwi niya sa Pampanga, siguro hanggang 90% sa kanya o sa kanilang kumpanya.
ang nakakalungkot pa dito, or ang maganda dito, buong pamilya niya. Isang city councilor, isang board member, di ba? Tsaka yung kapatid niya. So, tulong-tulong. Tulong-tulong pala ito, mga kababayan po natin. Napakaganda, ano? So, family business. Ito talaga yung sinasabi natin na literal na family business. Kasi lahat sila ay namamalakad nitong negosyo, mga kababayan po natin. So, 77% umano ang share ni Kong Gonzales dito sa kanyang company na AD Gonzales Jr. Construction and Trading Company Incorporated. So obviously nasa kanya 75%. Ang the rest nun ay sa kanyang pamilya. So bawal po 'yun, mga kababayan po natin, bilang isang public official or public servant. Diba? Saya, Okay. diba, happy family? Okay. Okay. So ang magkano yung project? Yung naisip pang kaso 611, almost 612 million. 612 million. 612 million. Yes. Ma'am. Okay. So 612 million para sa isang flood control project. Apo, kasama yung flood control dyan, tsaka yung mga slope protection. Magkakasunod So po sandali. yan. Okay. So saan nanggaling po yung pondo? Galing dyan sa, sa pondo niya sa Congress. Meron ba siyang 600 million na pondo sa Congress? Malaki na kukuha niyang pondo kasi malakas siya sa taas. Please imagine. So hindi ba yan galing ng DPWH yung pera? Yung budget binaba sa DPWH. So yung DPWH Okay. dapat na magpapa-implement ng project. So Okay. nung nandiyan na yung budget, so ang ginawa nila, sumama sila sa bidding process. Sabi naman ng taga DPWH, maayos naman yung bidding nila. Siguro, mas malakas si Congressman Dong o yung pamilya niya, kaya na-award sa kanya yung mga project, di ba? So ang ano lang natin is si Congressman Dong nag-bid siya sa project ng DPWH. Yung kanyang kumpanya nag-bid sa project ng DPWH na worth 600 million. At sa kanila na award. Okay. Ganito kasi yan, mga kababayan po natin. Itong si Congressman ay magpo-propose siya ng proyekto niya sa kanyang distrito. So ngayon, hindi niya pwede i-implement sa kanyang sarili o sa kanyang opisina. So kapag naaprubahan na ang kanyang pondo o na-release na ang kanyang pondo, mga kababayan po natin, ilalapit niya ito sa DPWH. Sabihin na may proyekto siya sa kanyang distrito. So kailangan magkakaroon ng bidding. So baga, ang kanyang pera ipupundo niya doon sa DPWH. Ang DPWH na yung maghahanap ng mga company na magjo-join sa bidding. So, siyempre, yung lowest bidder, doon ibibigay ang proyekto, mga kababayan po natin. So, obviously, kapag mismo kay Kong Gonzales, kay Dong Gonzales nakapangalan ang company, ay hindi siya pwede sumali. So, kaya nag-create sila ng kanilang kampanya na ito nga, AD Gonzales Jr. Pero hindi nakapangalan sa kanya, mga kababayan po natin. So since hindi nakapangalan sa kanya at posibleng kaibigan niya yung mga nasa DPWH, ay pwede silang sumali. So kapag sumali na, dahil mismong anak niya ang nagmamayari, mga kababayan po natin, so nando na yung parang siyempre matik na sa kanila na ibibigay. So ang kanyang anak na si Aurelio Brens is a councilor pala, mga kababayan po natin, at siya mismo ang company president at majority shareholder, mga kababayan po natin. At ang kanyang anak naman na congresswoman at ang kanyang anak naman pala na provincial board member na si Alisa Micaela Gonzales naman yung secretary at treasurer. So tingnan mo sila lahat yung humahawak. Tapos, ang vice president naman ay
Si ang ibang opisyal naman ng kanyang company, mga kababayan po natin, ay mga pamangkin niya. So lahat yan nakaupo sa pwesto diyan sa Pampanga. So lahat sila nasa gobyerno kumbaga. So, medyo semplang-semplang ganitong sistema ha. So ngayon Kong, ang tanong ng marami, kasi alam niyo naman yung nangyayari ngayon sa Kongreso, di ba? Ngayon taga Pampanga ka. Ngayon, syempre alam naman natin na natanggal diyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pwesto from senior deputy at pumalit si Kong. Ang tanong syempre ng marami baka naman bata kayo ni Gloria? Ay, hindi po. Actually, hindi kami magkakilala ng Ma'am GMA. Doon nakita na kami twice. Nakakilala ng personal. Okay. So ngayon, itong kaso, hindi niyo ba ito ni-report sa Congress? Hindi po kasi siyempre kakampi niya yung nasa Congress. Paano naman kami pakikinggan doon, di ba? Imagine, naisang pa ko nga yung kaso sa ombudsman, almost 3 months na. Wala pa rin natatanggap na demanda sa kanya, di ba? Yun ang sabi niya. Sasagot daw siya pagka meron na siya natanggap. So 3 months na, no, mga kababayan po natin, wala pa ring response sa ombudsman. Grabe, pati ombudsman, hawak na rin nila, no? Months? From September, October, November. So almost 3 months naman. So almost 3 months. So almost 3 months na hindi pa umuusad yung kaso. Hindi pa dumadating sa kanya. Okay. Kayo lang ba nagsampa ng kaso? Ako lang po, sa ombudsman lang po. Ako lang po nag-isa. Pero, ikaw lang mag-isa? Oo. Ako lang mag-isa, pero yung mga barangay captain namin na 40, nakasuporta naman po sila sa akin tsaka yung kasama ko sa Sangguniang Bayan. Okay. So ngayon, kasi ngayon lang to pumutok kasi alam nyo, Kapitan, nung sinampa nyo ito, wala naman siyang media coverage, di ba? May media ba? Medyo, wala. Ako marami na. Pero ngayon, hindi, yung nagsampa kayo ng kaso, nung sampa kayo ng kaso, may media coverage ba yon nung September? Akin po, wala po. Wala. So ngayon lang siya nagkaroon ng media coverage, di ba? Actually, after 1 month na sinampa ko yun, nagpa-press con po ako. Dito sa Pampanga. Pero hindi siya ganun pinag-usapan, ha? Kasi ngayon lang namin ito narinig Nagulat na ako, may family tree na. Baka makarating sa taas o sa national. Di ba? Yes. Kasi so, ganun din, 3 months din bago talagang sumikat, So palagay ko sumikat ito dahil sa kanyang pagkalas sa kanyang grupo nga or political party na PDP Laban. So tapos nilaglag niya pa yung kanyang chairman na si dating Pangulong Digong. So posible ito ang rason, mga kababayan po natin, na pinick up nga ito ng ilang local media at ilang mga political vlogger na rin kasama na nga itong si Sasa. Kaya ito sumabog, mga kababayan po natin. 600 million. Kasi yung pangalang Kapitan, na congressman siya tapos nag-bid, sumama siya sa bidding ng project ng DPWH. I think mali na yon. Kasi alam niyo yan, kasi government official kayo di ba? Meron tayong ilalabag na batas diyan, di ba? Yung 9016 yung Republic Act na 9016 yung Anti-Corrupt Practices Act. So yun, okay. Congressman pa naman, sila yung gumagawa ng batas, and yet sila yung nangongontrata sa gobyerno, di ba? Grabe naman yung 600 million. Maliit pa yan. Maliit pa yon. Reklamo ko sa kanya. Meron pa kasunod dyan. May kasunod pa. So ito na lang, Kapitan, hindi ba kayo natatakot? Kasi syempre malaki itong binabangga ninyo Actually ba, marami na nagtanong sa akin yan. Sabi ko, bakit ako matatakot? Yun yung kasangga ko naman, kakampi ko yung patotohanan. At alam naman ng aming, lalo na yung 3rd District. As long as dito sa Pampanga, alam naman nila yung pinaglalaban ko, talagang legit naman. Diba? Hindi naman katang isip to kasi nakakuha ko ng dokumento sa DPWH at sa SEC. Yung kumpanya,
sila yung nakapangalan, yung mga anak niya, family niya. Lahat ng anak niya kasama Okay. sa niya. Diba? Kasi nakita ko kung yung mga documents mo talaga galing talaga to, legit talaga yung mga documents. Galing talaga siya ng DPWH, kumpanya talaga ng pamilya ni Congressman Yes. Dong Gonzales 'yon. Pero ang pinagtataka lang namin, bakit mabagal yung usad ng Alam na issue, di ba? mataas na posisyon sa gobyerno siguro, baka napapag-usapan nila yan, na i-delay na lang muna natin yan. Siguro hindi naman totoo yan. Pero sabi ko nga doon sa mga nakarang interview ko, dinider ko si Congressman. Kung hindi totoo yung demanda ko, i-demanda niya ako ng libel, di ba? Kung meron akong libelous na Ayan, nawawala. Laglag na si Kapitan, mga kababayan po natin. So yun nga sinasabi ni Kapitan, na kung talagang hindi totoo, balikan niya itong si Kapitan Terence, mga kababayan po natin, sa kanyang mga akusasyon. Pero malinaw kasi na ang dokumento na hawak ni Kapitan Terence ay galing mismo sa DPWH at nagpapatunay na talagang sila ang nakakuha nitong proyekto. At ang nakapangalan naman yung kanilang SIC license ay buong pamilya nga ni Congressman Dong Gonzales. So ito pala ang kanyang kinakatakutan sa hamon ni Pangulong Digong, na umano'y ilabas ang kanilang audit, ilabas ang resibo kung saan napupunta ang kanilang extraordinary expenses. Kaya pala may pera itong Pampanga dahil meron silang tinatawag na congressional fund. So may pondong nakatabi itong si Congressman Dong Gonzales. So kasi hindi nila yan makukuha, mga kababayan po natin. Hindi nila pwede yan maibulsa. Otherwise, may proyekto sila. Ang mga congressman, hindi sila magkakapera sa kanilang pondo. Otherwise, ilalagay nila sa isang proyekto. Doon na sila makakakuha. Pwede sila kumuha ng 10%, 25%. Ayaw kay Mayor Magalong, minsan umaabot pa ng 40%. Dito, ang kay Congressman Dong Gonzales, talagang 100% napupunta sa kanila dahil ang nagmamayari naman ng proyektong kanyang pinapagawa sa DPWH ay ang kanyang pamilya mismo. So saan mapupunta ang pera? So siyempre sa kanila talaga, mga kababayan po natin. At sinasabi na si 27% umano ng share ay mula kay Congressman Dong Gonzales, mga kababayan po natin. Nakakalungkot at ang mga isyong ito ay lumalabas. Nakakalungkot na ang daming taong sinasabing naghihirap. Ang sinasabi nila, ang kanilang paninindigan ay magserbisyo sa taong bayan. So mali Hindi serbisyo sa pamilya ang nangyayari, mga kababayan. Nawawala-wala na si Kapitan. Kapitan, mag last words na lang tayo, Kapitan, kasi ang yung connection kasi natin medyo maano. Ano bang gusto nyong ma-achieve sa nangyayaring ito? Sige po. Siguro mananawagan na lang ako sa ombudsman na sa pumunuan ng ombudsman, sana naman Po ay tungkol sa issue ni Deputy House Speaker Congressman Dong Gonzales Jr. na nasasangkot ngayon sa isang issue. Ang issue po ay ang kumpanya ng pamilya ni Congressman Dong Gonzales ay nakipag-bid at na-awardan ng contract, flood control contract sa Pampanga worth 600 something million. So ngayon, ang tanong ay tama ba yon? What do you think, guys? Tama ba yon na si Congressman, ang kumpanya ni Congressman, ang nabigyan ng proyekto ng DPWH? So yan po ang tanong ni Sasot, mga kababayan po natin. Tama ba yon na sumali sa bidding itong pamilya ni Congressman Dong Gonzales sa proyekto na siya ang nagbigay o pondo o galing sa kanyang pondo, mga kababayan po natin, na ibinigay sa DPWH. So sa mga lumalabas na issue ngayon, mga kababayan po natin, ito na yung nagpapatunay ng sinasabi ni Mayor Magalong. Although wala siyang ni-specify kung sinong congressman, pero alam niya sa mga congressman na nagkakaroon ng kongresista, kontratista,
na mga pangyayari, mga kababayan po natin. So tumpak ang sinasabi ni Mayor Magalong na ngayon sila ang tumutulak sa good governance at marami ng mayor ang sumali sa kanyang grupo, mga kababayan po natin. So kung tama man o mali ang ginawa ni Congressman Dong Gonzales o may dapat siyang pananagutan, I think dapat niya rin itong ipaliwanag sa atin, paliwanag sa media o kahit sa anong platform, basta't masabi niya, pasinungalingan niya kung ito ay hindi totoo, mga kababayan po natin. Dahil kung ito ay totoo, ito ang posibleng rason kaya kumala siya sa grupo ni dating Pangulong Digong, dahil ang tinutulak ngayon ni Pangulong Digong ay ilabas nila ang audit, ilabas nila ang resibo, lalong-lalo na ang pinag-uusapan ay extraordinary expenses lang. Pero may mas matindi pa pala na mga proyekto ang mga kongresista, lalo na itong si Congressman Dong Gonzales, na ang kanyang pinupunduhan na project, ang pagmamayari ng kanyang pamilya ang nakakuha ng kontrata. Ano po sa palagay natin, mga kababayan, bilang isang ordinaryong Pilipino na naghahangad ng magandang bansa, maunlad, pero mukhang ang politiko lamang na nagkakaroon ng mga proyekto ang umuunlad. Tayo naman ay hirap na hirap sa mga pangunahing bilihin, lalo na sobrang mahal mga kababayan po natin. Tama ba ito o hindi?